Noong ika-30 ng Marso, 1968, ang pinakabanal na Birhen ng Carmel ay nagpakita sa unang pagkakataon sa 4 na kabataang mga babae sa nayon ng El Palmar de Troya, Utrera, Seville, Spain, sa ibabaw ng kahoy na lentisco. Sa kasalukuyan ay wala nang natira pa sa kahoy na ito sa unang aparisyon, dahil pinutol ng mga deboto ang mga sanga nito bilang mahalagang relikya. Sa eksaktong lugar, ay inilagay ang isang krus na yari sa kahoy, at sa palibot nito ay maraming mga panalangin ang dinasal, at ang mga seer o pinagpapakitaan ay nakatanggap ng mga pagbisita ng mga galing sa langit. Sagradong lugar ng lentisco sa El Palmar de Troya. Noong ika-29 ng Enero, 1974 ang banal na Birheng Maria ay nagpakita kay Clemente Dominguez at ibinigay sa kanya ang sumusunod na mensahe. Mahal kong mga anak, ang aking mga pananalita para sa lahat ng grupong tunay na nagmamahal sa aking titulong ina ng El Palmar ay ang mga ito. Nais ko bilang ina na ang sagradong lugar na ito ay magkaroon ng mas naaayong karakter para sa banal na pagsamba, at iyon ay magiging tulad ng sumusunod. Ang kulong na lugar na ito ay dapat natatakpan ng disenteng lugar. Mas maganda kung ito ay gawa sa mga tiles, subalit kaaya-aya, naaayon sa pagmamahal para sa inyong ina, at sa simboryo, tulad ng korona ng monumento, ang larawan ni Kristong Hari ay dapat ilagay bilang pagpupugay sa bundok na ito na nagtataglay ng kanyang pangalan. At para sa mga araw na may bagyo kung saan ay nahahadlangan ang selebrasyon ng banal na sakripisyo, dapat magkaroon ng mga tabing na nakahanda para sa likod at sa mga lilim. Kung paano, iyon ay nasa inyong mga kamay. Siguruhing ito ay nababagay sa buong monumento. Ipinagkakatiwala ko ito sa lahat ng mga grupo ng Espanya at iba yung dagat, lalo na sa mga grupo ng Valencia. Hayaang sila higit sa lahat ang manguna sa gawaing ito. Kaunti-unti ay magkakaroon kayo ng kapilya ng El Palmar. Dahan-dahan, subalit ang gawain ay nandyan na. Gawin ninyo ang misyong ito ng buong mga puso ninyo para sa mas lalo pang kaluwalhatian ng Diyos at karangyaan ng banal na pagsamba. Binabasbasan ko kayo. Noong ika-10 ng Marso, 1974 ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpakita kay Clemente Dominguez at ibinigay sa kanya ang sumusunod na mensahe. Mahal kong mga anak, ang bubong ng sagradong lugar na ito ay mahalaga. Tinatawagan ko ang lahat ng mga anak ng aking pinakabanal na ina na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo, mag-ambag sa gawain ng sagradong lugar na ito. Sa tuwiran, nais kong ito ay tawaging santuwaryo ng ating ina ng El Palmar. Ang lugar na ito na lalagyan ng bubong ay tatawagin ganoon at oratoryo ng banal na mukha. Subalit ang pagtutulungan ng lahat ng mga apostols na nakakalat sa buong mundo ay kinakailangan, sapagkat ito ay gawaing mangingibabaw na nakakamit ng tunay na banal na pagsamba. At saka, maging mapayapa kayo, dahil makikita ninyo ang tapos na gawain, makalipas ang mga pagsubok, mga paghihirap, mga sakripisyo, mga pagpupunyagi at ang kinakailangang krus para sa bawat isa sa inyo. Magkaroon kayo ng kapayapaan, dahil ang gawain ay maisa sa katuparan. Ito ay magiging maganda at kaakit-akit at makakaakit ng marami at magpapasampalataya ng marami. Ito ay magiging panawagan buhat sa lansangan. Maraming mga makasalanan ay magbabalik loob sa sagradong lugar na ito. Nararapat, aking maliliit na mga anak, na makipagtulungan sa apostolikong gawain. Nawa ang bawat isa ay buksan ng malawak ang kanyang puso at pagnilayan ang gawain ito. At ang gawain ito ay para sa lahat, bawat isa ayon sa abot ng kanyang kakayahan. Iyan ang katiting na bahagi na kinakailangan sa gawain ito, at ang gantimpala sa inyo ay 100 beses. Ang lahat ng mga bagay na ito ay dapat talakayin, dahil ang mga ito ay bahagi rin ng doktrina, sapagkat nakaapekto ito sa kaligtasan ng mga kaluluwa at mas malawak na pagsamba sa Diyos. Higit sa lahat, ginagawa ko ang espesyal na panawagang ito para sa pagtutulungan sa mga apostols ng Valencia. At saka sa lahat sa pangkalahatan. Tiyak isang araw ay masasabi ninyo sa inyong mga sarili, pag nakita ninyo ang proyektong iyan, ako rin may ginawang kaunting ambag. Sa tulong ng Diyos ay nakatulong ako sa pagiging malaki at maganda nito.
Noong ika-30 ng Mayo, 1975, ay natanggap ni Clemente Dominguez ang sumusunod na mensahe buhat sa ating Panginoong Hesukristo tungkol sa konstruksyon ng Sagradong Santuario. Minamahal kong maliliit na mga anak, pansinin niyo ang Sagradong Santuario. Matatag kong iniutos na, matapos na anihin ang trigo na aking ibinigay, umpisahan na ang trabaho, anuman ang mangyari, anuman ang maging halaga. Dumating na ang oras. Pagkatapos ng trigo, ang mga gawain sa santuwaryo ay simulan na. Ang mga pondo ay darating. Huwag mabahala. Humingi kayo at kayo ay makatatanggap. Minamahal kong maliliit na mga anak, hindi lang dapat sa paningin, ngunit sa katotohanan, napakapinong trigo, magandang ani. Salamat sa aking pamamagitan. Gaano na ang hingin ang ektaryang lupa para sa akin at para sa reyna? Binabasbasan ko ang mga gawain. Katapangan at patuloy. Ika-31 ng Mayo, 1977, sagradong lugar ng Lentisco sa El Palmar de Troya. Ang kabanal-banalang Birheng Maria ay nagpakita sa Obispo Primate Father Ferdinand at nagbigay sa tagakita ng sumusunod na mensahe. At ngayon ang lahat ng mga deboto ng El Palmar de Troya ay kumalat sa lahat ng mga bansa ay kailangang malaman na ang banal na Metropolitan at Patriarchal Cathedral Church ng El Palmar de Troya ay nasa ilalim ng pagtatayo. Ang tulong pang-ekonomiya ay lubhang kailangan, gayunpaman, upang ito ay maging isang ingrande, maganda at masining na katedral, mga patak ng ulan. Kaya dapat na ang tulong pang-ekonomiya ay bumagsak para sa pagtatayo ng Holy Cathedral Church na karapat-dapat sa sagradong lugar na ito. Ang isang shower ng tulong pang-ekonomiya ay kinakailangan, tulad ng isang shower ng El Palmar de Troya. Kung hindi magiging posible ang gawaing ito, at pagkatapos ay maraming pagpapala at biyaya ang mawawala. Sapagkat ang lahat ng mga gumaganap sa pagtatayo ng isang karapat-dapat na dambana sa aking karangalan ay tumatanggap ng mayayamang pagpapala at mga biyaya. Kaya, para sa gawaing ito ng El Palmar de Troya, para sa Order of Car na ito, melit ng banal na mukha, bonggang tulong ang kailangan. Hindi lamang sa pamamagitan ng panalangin at sa pamamagitan ng penitensya, kundi sa pamamagitan din ng pakikilahok sa ekonomiya. Para sa kautusan ay dapat magpatuloy at kailangang itayo itong katedral, at ang katedral ay dapat malaki, maganda at masining. Ang lahat ay kailangang pag-usapan. Natural na makipag-usap sa mga bata sa ganitong paraan. Kung walang tulong, walang construction. Kaya't lubhang kailangan na ang mga puso ay maging mapagbigay, napakamapagbigay. Gagantihan kayo ni Kristo ng 100 ulit sa buhay na ito at sa susunod, higit sa lahat sa susunod, kayong lahat na nag-aambag ng isang bagay para sa gawain ito. Ika-6 ng Agosto, 1978 ating Panginoong Hesukristo. May malaking kagalakan sa langit sa araw na ito ng pagbabagong anyo sa Bundok Tabor. Ngayon ang bundok na tinatawag na Kristong Hari ay nagbagong anyo sa Bundok Tabor dahil sa karilagan na tatamasahin ng simbahan sa panahong ito ng apokaliptik, sa panahong ito ng mga katakom. Nakikita mo na ngayon ang simbahan ng ating koronahang ina ng Palmar na itinayo, pinagsama-samang material, na sa espiritual ay ang simbahang naninirahan sa disyerto, ang simbahan sa El Palmar de Troya. Ang kabanal-banalang Birheng Maria ay nagpakita sa soberanong Papa, si Pope Gregory XIII, at ibinigay sa tagakita ang sumusunod na mensahe. Maliit kong mga anak, ang propesya ni San Juan Bosco sa pagpili ng Santo Papa ay ganap na natupad. Tulad din ng pagtatayo ng dakilang katedral na iyon na magiging katedral ng El Palmar de Troya, ang dakilang Apocalyptic Church ay magkakatotoo. Gastusin ang lahat ng maaaring kailanganin sa dakilang katedral upang ito ang maging pinakadakila at pinakamaganda sa mundo. Upang ito ay umayon sa misyon ng dakilang Pontiff Gregory XIII.